nahiya naman ako sa inyo, no? Family game. Injection, Your Honor. Pilipinas! It's time for Family Feud! Let's meet our two teams! Sina Joey Ayala at ang bagong lumad! Haligin ng Pinoy Rock, Maria Cafra! Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes! Hello. Sir. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo dyan? Alam niyo po, noong 1970s, bukang bibig din po yan. Yung, meron ba tayo riyan? Naalala, ewan ko, kung naalala niyo yan, sino ba dito mga pinanganak noong 70s? Ay, wala kayo. Wala kayo. Ito, ang sagot ko, para alam niyo, ang sagot ko, meron. Meron ba kayo dyan? Meron, as in, meron talaga po tayong kalayaang tumawa at magsaya. Dito po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang... Sa mga inabot ang dekada 70, napansin niyo po siguro yung spokening 70s na dialogue natin kanina. Kasi ang isang team po natin, 50 years na pong nagra-rock and roll. Yung isa naman, 30 years na pong indigenous OPM ang tugtugan. Ito na po sila, ang grupong nakilala sa pagblend ng higalong, kubing at iba pang Filipino ethnic instruments sa pop at folk rock. Sila po ang nagpasikat sa mga awiting karaniwang tao. Agila! At walang hanggang paalam. Among many others, hindi po sila namamaalam kung hindi kararating pa lang ng bagong lumad. Pinangungunahan po ng composer, singer, musical director, and writer at, siyempre, environmental advocate na recipient din po ng Gawad CCP para sa sining si Ginoong Joey Ayala. Magandang tanghali po. Magandang araw, Ginoong Joey. Sir, sino-sino po ba kasama niyo sa team niyo ngayon? Vocals, percussion, Tapati. Hello, Kapati. Si Joe, drummer. Drummer din siya ng bandang Talahib. Hello. Christian. He's a Christian and a violinist. Kay Christian. Grabe, Sir Joey, sa ilang dekada na po na paggawa ninyo ng iba't ibang klaseng musika, I'm sure marami rin mga kabataan na gustong mag-explore ng musika, yung mga starting composers. Ano mo ba ipapayo niyo sa kanila? At kahit hindi pag-aralan, at least intindihin ang business aspect. Kasi marami magagaling na artist nagpe-fail dahil kulang sa pansin yung business aspect. Mahalaga pala talaga po. Yung arts madali pag natural sa'yo eh. Yung business mahirap eh. Kung gusto mo lumampas sa talent, pag-aralan mo. Yeah. Para ganun yun. Salamat po dyan. Ang katapat po ninyo. Ito na po sila. Ang sabi po sa kanta nila, tagal lang hindi pagkikita kaya'y kami nasasabik na ang iconic band ng nabuo sa Olongapo City po noong early 70s, Maria Cafra. Inangunahan po ng lead vocalist, lead guitarist at composer, Senyor Resty Fabunan. Hi, sir. Sir Resty, sino-sino po kasama niyo sa banda ngayon? Kasama ko ngayon ang aking kumparing buo na matagal ko ng drummer doong unang panahon pa. Si Rolly Aguirilla. The original! The original! Original. The original! Okay, ang pangatlo ay si Raul. Ang aking bahista na napakagaling na bata. Batang-bata pa yan. Kauli yan, kamukha ko ng Resty. Kaya kayo, huwag kayong magpapangalan ng Resty sa mga anak nyo. Bakit? Bakit daw? Parehong maitim eh. Diba, iitim ang anak nyo pag pinangalan nyo kay Resty. Resty R and Resty F. Saan po kayo nagkakilala ni si Resty? Matagal na po kayo magkakilala. Mismo. Dito na lang nung kami ay naghahanap ng keyboard. Dati wala akong keyboard sa banda eh. Tatlo lang kami ng aking mga kasama.
Di pero alam nyo, dati po kasi, marami po mga banda na nag-originate mula sa Olongapo City. Doon talaga po galing. Ang tanong ko lang si Resty, ano meron kaya sa Olongapo? At maraming creative people sa Olongapo. Well, siyempre, unang-una, hanap buhay. Yung mga hanap buhay, kailangan gumana ang utak mo, maging creative ka. Kasi kung di ka magiging creative sa ano bang hanap buhay, wala kang pupuntahan doon, magugutom ka. Kaya nga, sa kanta ko, naandun yung di ka magugutom kung meron kang naalalaman. Kaya kailangan creative ka. Noong 2023, naglabas po sila ng bagong album to celebrate the 50th anniversary. At syempre, rock and roll, good luck, Maria Cafra. Guys, eto, malaya pong makitaw at malaya makasaya at malayang manalo ng 200,000 pesos. Sir Joey, Sir Resty, are you ready? Game tayo? Sir Joey? Okay po? Okay. Let's play round 1. Gentlemen, kamay po sa mesa. Top 6 answers are on the board. Ang tanong, nagluluto ka ng adobo tapos biglang naubusan ng gas. Ano ang gagawin mo? Joey, Panggatong. panggatong. Wala ng kahoy. Panggatong, nandiyan ba yan, survey? Sa probinsya kasi, panggatong, kahoy pa rin talaga. Sir Resty, meron pa. Nagluluto po kayo ng adobo tapos biglang naubusan ng gas. Ano pong gagawin nyo? Gumamit ng electric stove. Electric stove. Nandiyan po ba ang electric stove? Wala. Sir Joey, sa inyo po, pass or play? Play. Play? Okay po. Balik po muna tayo sa Resty. Well, Joey, game po tayo. Kapadi, nagluluto ko ng adobo nang biglang maubos ang gas. Anong gagawin nyo? Mag-fasting! Huwag na kakain. Fasting daw. Wala na. Hindi na lang kakain. Fasting na lang. Sabi nila na, kapatid. Ka-fasting na lang. Yan. So, nagluluto ka ng adobo nang biglang maubusan ka ng gas. Anong gagawin mo? The usual thing, bibili ng gas. Bibili ng gas. Sir V, nandiyan ba yan? Christian, nagluluto ka ng adobo nang biglang maubusan ka ng gas. Anong gagawin mo? Bibili ng ulam. Nandiyan ba? Bibili ng ulam. Wala. So Joey, nagluluto kayo ng adobo, kalagitnaan na, ubusan kayo ng gas. Ano pong gagawin ninyo? O-order. Online. Online. Mag-online order. Nandiyan ba yan? Wala rin. Usap-usap na po kayo, Maria Cafra. Tapati. So nagluluto kayo ng adobo, biglang naubusan ng gas. Paano kaya to? Ano gagawin natin? Kakatok na lang ako sa kapitbahay, Mars. Pwede pong makiluto. Bawi ako, Mars, next time. Sa'yo. Eto, mga kapitbahay na, hihingi na ng tulong. Sir, nandiyan ba yan? Yes. Joe, ano pa kaya? Nagluluto ka ng adobo, naubusan ka ng gas. Ano gagawin mo? Steam na lang. Isi-steam mo na lang yung adobo. Sige. Isi-steam na lang daw. Wala. Okay, Maria Cafra, ito po pagkakataon niya mag-steal sa Resty. Nagluluto ng adobo, bigla naubusan ng gas. Ano pong gagawin niya? Uling. Uling! Pero Uling. Pero uling din. Takbo sa kapitbahay. So isang sagot lang po si Resty. Nagluluto po kayo ng adobo, biglang naubusan ng gas. Ano pong gagawin ninyo? Uling pa rin. Uling! In other words, mag-iihaw. Nandiyan ba yan, survey? Tignan natin kung ano ang mga hindi nakuha ang sagot. Number 5. Rice cooker. Maria Cafra, 89 points na meron. Pero cool ka lang, pare. Dahil kaya pa po makipagsabayan ng bagong lumad. Welcome back to Family Feud. Balik po tayo sa game para tayo po nagta-time machine sa 70s at sa 90s dito sa Family Feud. Kasi nga po, naghaharap ngayon ang mga haligi ng Pinoy rock at Pinoy modern indigenous sound. Isa pa lang po nakakascore na team ang Maria Cafra, 89 points. Huwag po matakot, kundi makibaka sa bagong lumad dahil magkakapuntos na po sila kayo. Susunod na magtatapat ay ang vocalist, percussion at tambulista na si Tapati at si Sir Rolly. Let's play round 2.
Good luck. Kamay po sa mesa. Top 6 answers are on the board. Kung magtatayo ka ng negosyong bar o negosyong inuman, kakailanganin mo ng maraming ano. Go! Tapati. Alak. Alak. Maraming alak. Nandiyan ba yan? Papansin. Tapati. Pass or play? Play. Play? Let's go, Tapati. Joe? Kung magtatayo ka ng negosyong baro inuman, alam nyo to, kakailanganin mo ng maraming ano. Pulutan. Kung may alak, pwede mo lang pulutan. Survey, nandiyan ba yan? Wala, Christian. Kung magtatayo ka ng negosyong baro inuman, kakailanganin mo ng maraming permit. permit. At pinakamahalagang permit, permisyo ni Mrs. na makipag-inuman. Permiso ni Mrs. na uminom. Di ba? Nandiyan ba ang permit? Wala. Maria Cafra, usap-usap na po, Sir Joey again. Kung magtatayo po kayo ng negosyong bar o inuman, kailanganin mo ng maraming ano? Baso. Siyempre, baso. Baso, nandiyan ba yan? Pwede pa. Kung magtatayo ka ng negosyong bar o inuman, kakailanganin mo ng maraming Cubiertos. Albertos. Survey. Uy. Wala, eto na. Still na naman siguro. Sir Resty, kung magtatayo po kayo ng bar o inuman, kakailanganin nyo ng maraming Waitress. waitress. Babae. Waitress din, waitress. Si Rolly. Kakailangan. Babae. Waitress. Siyempre. Magpinapad na sa bar ng tao. Babae. Okay. Okay, Sir Resty. Kung magtatayo po kayo ng negosyo na bar o inuman, kakailanganin mo ng maraming ano? Maraming... Lamesa. Ay, iba! Iba sinagot. In English, kailangan ng maraming table. Nandiyan ba ang lamesa? Okay, matayog ang lipad na Maria Cafra, 152 points na sila. Pero hindi po naluluma ang bagong lumad, aahon pa sila mamaya. Kaya may tatlo pa tayo sa board. Audience, gusto yung manalo 5,000 pesos? Okay. Hello, what's your name? Honey po. Honey. How are you, honey? Okay lang. Tiga saan ka? Sa Tarlac po. Wow, sa Tarlac. Okay, honey. Kung magtatayo ka ng bar o inuman, kailangan marami kang ano? Pera. Puhunan. Opo. Pambayad sa permit, pambayad sa table, pambayad sa baso, pambayad sa anak, pambili yung lahat. Nandiyan ba ang pera? Meron ka ng pampuhunan. Pero kahit hindi naman para sa inuman. Okay, nandiyan ba yung 1,000? 2,000? Congratulations. Thank you po sa Family Feud. Honey, may mga gusto ka bang batiin? Meron po. Hello po sa mama ko sa ibang bansa. Wow. Thank you po sa Family Feud. Thank you po, Kuya Dong. Thank you, honey. All right, we got two more. Number 6. What is number 6? Customer. And finally, number 2. Yan, mga waitress. Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Nasa kalagitnaan na po tayo ng rumble sa pagitan ng iconic bands ng Bagong Lumad at Maria Cafra. Nangunguna po sina si Resty, naka 152 points na sila. Ang Bagong Lumad po ay wala pa pero hahabol na daw ngayon. Kaya itutuloy na po natin ito. Jomos, the drummer versus Raul, the bassist. Let's play round 3. Double points round. Gentlemen, kamay sa mesa. Sa mesa? Top 7 answers ang hinahanap natin. Magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. Go! Si Raul. Punch bowl. Punch bowl or crystal bowl? Wala. Joe? Magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. Pera. Pera. Nandiyan ba yan? Yep. Is there? Joe Malls, pass or play? Play. Play, let's play this round. Ito na, hahabol na. Okay.
Christian, magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. Rice cooker. Rice cooker, okay. Diba paano yun? Pang Christmas party yata yun eh. Rice cooker. Yes, sir. So, Joey, magbigay po ng karaniwang regalo sa bagong kasal. House and lot. Wow! House and lot. Wala. Tapati, magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. Ano ba kaya? Kumot. Kumot! Wow! Parang hindi rin kayo sigurado sa kumot nyo. Nandiyan ba ang kumot? Very good. So, magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. At yung travel vacation, mga ganun. Something. Vacation package. Shervin, nandiyan ba? Wala. Nakakafra, usap-usap na ulit. Christian, magbigay ng karaniwang regalo sa bagong kasal. Tuwalya. Tuwalya. Lalo na yung may initials. May initials. Nandiyan ba ang tuwalya? Wala. May chance na naman para palakihin ang lamang. Ano po kaya ang regalo sa bagong kasal? Utensil. Utensils? Mga silverware? Mga tuwalya. Sir Rolly? Kitchenware. Kitchenware. Si Resty, final answer po will come from you. Magbigay po ng karaniwang regalo sa mga bagong kasal. Pinggan. Pinggan. Ang sabi po nila ay pinggan. Plato, sabi ng survey ay... Hoy! Tama answer. After 3 rounds, nangungunang Maria Cafra, 244 points. Nakabuntot pa rin ang bagong lumad. Pero wala pa po silang puntos. Di bale, may triple points round naman tayo. At dahil may 3 pa dito sa board, studio audience, kayo naman ang gusto natin bigyan ng chance ng 5,000 pesos. Ano pangalan mo? I'm Alec Reyes Montañor po. Alec. Hi, Alec. Where are you from, Alec? I'm from Imus, Cavite. Nice one. Another Kapitenyo in the house. Alec, okay. So, ano bang karaniwang regalo sa bagong kasal, Alec? Baso! Baso yan! Kung may plato, mayroong baso. Meron! Nandiyan ba ang baso? yan! Congratulations. Here we go. We got 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Boom! Thank you so much po. You're welcome. Oh, let's see number 6. Ano po yung number 6? Lancha? Number 4. Yan. Electric fan, pwede. At ang huling tapatan na po na bago lumad at Maria Cafra, susunod na po dito lang sa Family Feud. Welcome back sa Family Feud. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana'y okay kayo riyan sa Barangay Paraiso, Quezon City. Kasiguran, Aurora at Blanco Tobato, salamat po sa inyong suporta. Nais ko rin pong batiin ang isa nating kapuso na parati pong nanonood ng Family Feud. Wala pong iba kundi si Tita Mel Chango. Tita Mel Chango, thank you po for always watching us. We love you, Tita Mel. So far, ang bagong lumad ay wala pang puntos. Okay, habang ang Maria Cafra ay may 244 po. Sabi nga po sa kanta ng bagong lumad padayon. Okay, so ito na po. Christian on violins and Resty on keys. Let's play the final round. Good luck. Kamay sa mesa. Top 4 answers are on the board. Huhuli ng pulis ang mag-asawa kapag naglabing-labing sila saan? Go. Sir Resty. Hotel. Huhulihin ng pulis ang mag-asawa pag naglabing-labing sila sa hotel. Ay, no. Okay naman daw, safe naman daw sila sa hotel. Christian, eto na pagkakataon nyo, huhulihin ng pulis ang mag-asawa pag naglabing-labing sila saan? Sa kainan. Sa kainan. Nandiyan ba ang kainan? Wala. Okay, Sir Resty F. Wala pa po nakakasagot ha. Huhulihin ng pulis ang mag-asawa kapag naglabing-labing sila saan?
Sa Luneta. Sa Luneta. Sa park. Nandiyan ba ang Luneta? Meron pa, Sir Joey. Pwede pa. Yung number 1 hindi pa nakukuha. Uhulihin ng pulis ang mag-asawa kapag naglabing-labing sila saan? Bangketa. Sa bangketa. Sa kalye, di ba? Nandiyan ba ang bangketa? Top answer. Okay, eto na. Final round. Pass or play? Play. Play. Okay, let's go. Let's play. We're gonna play. Okay ha? Kanina 0, pero ngayon 252 na, 244 po. Pag tama kayo, malaki na yung tsansa. Huhuli ng pulis sa mag-asawa pag naglabing-labing sila saan? Sa simbahan. Sa simbahan. Wala. Joe, huhulihin ng pulis sa mag-asawa pag naglabing-labing sila saan? Sinihan? Kasama nila yung pulis na nanonood? I-report. Ni-report, okay. Sa sinihan. Wala. O, Christian, last na lang. Huhulihin ng pulis sa mag-asawa kapag naglabing-labing sila saan? Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Okay. Guys, gentlemen, isang sagot lang. Pero, ito po ang medyo mahirap dito. Kita niyo po, 0 sila, di ba? Pero kung mali po ang sagot ninyo, mapupunta lahat ng naipong score sa kanila. So, kailangan tama makuha ninyo. Okay. Huhulihin po ng pulis sa mag-asawa kapag naglabing-labing sila saan? Sa loob ng kotse. Sir Raul? Sa kotse na nakaparada. Kotse! Sir Rolly? O, sa loob ng sasakyan. Pwede po ba yun? Hindi, pag natanaw ka ng pulis. Huli. Okay, Sir Resty, huhulihin ng pulis sa mag-asawa pag naglabing-labing sila saan? Sa loob ng eskwelahan. Sa loob ng eskwela. Bawal. Sa loob ng eskwelahan. Nasabi na po yata kanina yung eskwelahan, di ba? Ang sabi nila ay sa loob ng eskwelahan. At ang sabi ng survey ay... Wala! Okay, kasi nung nag-uusap kayo, nasabi nila kanina eskwelahan. At mali yun. Pero saya kasi, kanina sinasabi nyo... Kotse. Tingnan natin ano ba yung number 3. Sakyan, tama sila. Pero number 4, tingnan natin number 4. Sa mall. At dahil po dyan, ang ating score bagong luma, 252 points. Ang Maria Cafra, 244 points. Salamat po sa inyo at mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos, Sir Raul. Muntik na. Sir, muntik na. Very, very close. Pero napakahusay po. Salamat po sa inyo. At ito, congratulations. From 0, ito na po kayo, 100,000 po. Kasama kami yung Kristiyano eh. Di ba? Yan, no? So, ang tanong, sino po maglalaro sa Fast Money, Sir Joey? Patty and Joey. Okay. Welcome back po. Malayang tumawat, malayang makasaya, at malayang makibahagi ang lahat po sa part na ito ng Family Feud. Nanalo na po ng 100,000 pesos kanina bago lumad. Ang goal nila, siyempre, makapag-take home ng jackpot prize of 200,000 pesos. At panalo din po ng 20,000 ang chosen charity. Ano pong napili niyong charitable institution? Bagong Lumad Artists Foundation. Yan. Bagong Lumad Artist Foundation. Si Sir Joey nasa waiting area, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay. Ito na po. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasarap humalik ang ex mo? 9. 9. Name something na makikita sa art class. Art. Ayaw mong magising na may katabi ng ano? Mabaho. Ang ulo ng kalbo ay singkintab ng ano? Isda. Ilan ang gusto mong maging anak? 4. Let's go po! Ito na, tingnan natin kung ano yung score ninyo. Scale of 1 to 10, gaano kasarap humalik ang ex mo? Sabi mo, 9. Dati 10. Pero dahil ex, -1. Ang sabi ng survey ay...
Name something na makikita sa art class. Art. Work of art. Survey. Wow. Ayaw mong magising na may katabi kang mabaho. Ang sabi ng survey. Uy, wala. Ang ulo ng kalbo ay singkintab ng isda. Sabi ng survey. Uy, bakit? Ilan ang gusto mong maging anak? Sabi mo ay 4. Sabi ng survey. There we go, 62. Let's welcome back Joey Ayala. Hello, sir. Okay. Now, si Tapati po ay nakakuha ng 62 points. Wow! So we need 138 more. Okay? Nakikita na po ng mga manonood. Ang sagot ni Tapati, give me 25 seconds on the clock, please. Good luck po. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kasarap humalik ang ex mo? Go. 10. Name something na makikita sa art class. Paint. Ayaw mong magising na may katabi kang... Aso. Ang ulo ng kalbo ay singkintab ng ano? Sahig. Ilan ang gusto mong maging anak? 2. Eto po, Sir Joey. Alright. On a scale of 1 to 10, gaano po kasarap humalik ang ex mo? Ang sabi mo'y 10. Ang sabi ng survey. Yan. So ang top answer dito ay 7. 7 po ang top answer. Name something na makikita sa art class. Sabi niyo po ay paint. Ang sabi ng survey. Nice one. Ang top answer ay art. Okay, yung drawing. Ayaw mong magising na may katabi kang aso. Ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer po ay multo. Multo. Ang ulo ng kalbo ay singkintab ng sahig. Ang sabi ng survey. Top answer. Ang top answer po. Ilan ang gusto mong maging anak? Sabi mo'y 2. Ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer ay 3. Ayan po, kulang lang. Pero panalo pa rin naman kayo, sir. Sir Joey, 100,000 pesos. Bagong lumad. Congratulations sa inyo. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. And more power. And of course, Sir Joey, anything po you want to say? Be kind, be happy, help other people, be healthy. Yeah. Yes, sir! Yes, sir! Mabuhay po ang OPM! Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.